Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang estudyante patay kabilang ang mismong suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Social media, gaming at chat history ng shooter sa isang paaralan sa Zamboanga City iimbestigahan na. Ama ng estudyanteng namaril sinibak sa pwesto ng BOC. Palace Press Officer Claire Castro sinita ang mga guro at public servants na nagpapakita umano ng maling asal. DPWH tanggap ang mga batikos mula sa publiko sa gitna ng malawakang pagbaha. Malacanang nagpaliwanag sa birthday sabbatical post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa gitna ng mga pagbaha. LTFRB Chairman Bigor Mendoza II at OTC Chief Chofilo Guadis III sinuspinde ng ombudsman dahil sa 13.3 billion pesos computer fees. Metro News, libreng towing service para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha, pinalawig hanggang August 21. Sa ating pong Science and Technology News, AI ginagamit na rin ng China para sa mas mabilis at accurate na weather forecasting. Lifestyle News, apat na Renaissance painting ninakaw sa isang museum sa Sicily, Italy. Sa ating pong music trivia, ngayong petsa nakuha ng The Beatles ang kanilang ika-14 na US #1 single. Anong kantang ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang babae sa Brazil ginawang rosary ang mga nakuhang bato sa kanyang apdo. Tamang oras sa buong Pilipinas, 17 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. Dako na po tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Narito po muna ang latest kay Bagyong Neneng. DWWW 774 Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Bahagyang lumakas ang Tropical Depression, Neneng, habang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa karagatang silangan ng Batanes. Sa 5 a.m. August 19, 2026 Weather Bulletin ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 675 kilometers, silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 70 kilometers per hour. Kumikilos po ito pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa kasalukuyan, wala pang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa alinmang panig ng ating bansa. Habang sa track forecast naman ng Weather State Bureau, ang Tropical Depression, Neneng, ay tinatayang kikilos pang kalahatang kanluran, hilagang kanluran at maaaring maglandfall sa eastern coast ng Taiwan bukas ng hapon, August 20 o Biyernes ng umaga, August 21. Inaasahang mananatili ang bagyo sa Tropical Depression category sa susunod 36 na oras bago humina bilang isang low pressure area habang malapit o nasa Taiwan pagsapit ng Biyernes ng umaga. Samantala, Naglabas ang Pag-asa DOST ng heavy rainfall warning kaninang alas 5 ng umaga, August 19, bunsod ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Batay sa abiso, nakataas ngayon ang red warning level na may seryosong banta sa pagbaha sa mga flood-prone area sa Bataan, Zambales, partikular sa Castillejos, Subic, Olongapo at San Antonio, Cavite, partikular sa Ternate, Maragondon, Alfonso, General Emilio Aguinaldo at Magallanes, at sa Batangas, partikular sa Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan at Tuy. Nasa orange warning level naman na may banta ng pagbaha sa mga sumusunod na lugar sa Zambales, partikular sa Botolan, San Marcelino, Cabagan, Iba, Masinloc, Palawig, San Felipe, San Narciso, Candelaria at Santa Cruz.
Tarlac, partikular sa Mayantok, San Jose, Capas, Bamban, Concepcion, Tarlac City, Santa Ignacia, San Clemente, Camiling, Gerona at La Paz. Pampanga, partikular sa Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Apalit, Arayat, Bacolor, San Fernando, Macabebe, Magalang, Masantol, Minalin, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santo Tomas, Angeles, Mabalacat, Guagua, Porac, Santa Rita at Mexico. Sa Cavite, partikular sa Amadeo, General Trias, Indang, Mendez, Silang, Tagaytay, 13 Martires, Bacoor, Carmona, Cavite City, Dasmariñas, General Mariano Alvarez, Imus, Kawit, Naik, Noveleta, Rosario at Tanza. Sa Batangas, partikular sa Ibaan, Batangas City, Lipa, Santo Tomas, Tanawan, Malvar, Mataas na Kahoy, Talisay, Balete, Laurel, Agoncillo, Lemery, Calaca, Taal, San Nicolas, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, San Jose, San Pascual, Bawan, San Luis, Mabini at Tingloy, at sa Bulacan, partikular sa Hagonoy, Kalumpit at Paumbong. 774 Balita Ngayon. Samantala, ilang lugar naman sa bansa ang nagsuspende ng klase ngayong araw po ng Miyerkules, August 19, bunsod ng masamang panahon na dulot ng southwest monsoon o habagat. Wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Abra at Benguet. 774 Balita Ngayon. Partner, nakalimutan ko lang banggitin na yung yellow rainfall warning level naman may mga posibleng pagbaha sa mga flood-prone area lalo na sa Metro Manila, Batangas, partikular sa San Juan, Rosario, Padre Garcia, Taysan at Lobo, kasama na pong probinsya ng Rizal, ang Quezon, partikular sa General Nakar, sa malaking bahagi po ng Nueva Ecija, sa Tarlac, partikular sa Anao, Paniki, Pura, Ramos, San Manuel, Victoria at Moncada, Pampanga, partikular sa Candaba at sa Bulacan, partikular sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bulacan, Bustos, Malolos, Maykawayan, San Jose del Monte, Doña Remedios, Trinidad, Giginto, Marilao, Norzagaray, Obando, Pandi, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Miguel, San Rafael at Santa Maria, habang light to moderate na may occasional heavy rains naman na maaring maranasan sa Nueva Ecija, partikular sa Karangalan, Lupao, Pantabangan at San Jose, at sa Laguna, partikular sa Binyan, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, Los Baños, Balangay, Calawan at Alaminos, maging sa Infanta at Real sa Quezon. Kaya inabisuhan po ang mga local disaster risk reduction and management offices na manatiling nakamonitor sa lagay ng panahon sa kani-kanilang mga lugar. 774 Balita Ngayon. Samantala sa iba pang mga balita, patay ang 2 estudyante kabilang ang mismong suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus kahapon po ng umaga. Sa ulat ng Regional Director ng Police Regional Office PRO 9, natukoy ang biktima na isang grade 10 student na natagpuang wala ng buhay sa ika-4 na palapag ng paaralan, habang ang suspect naman na grade 9 student na sinasabing nagbaril sa sarili ay natagpuan sa ika-5 palapag. Lumalabas sa investigasyon na isinagawa ng suspect ang pamamaril bandang alas 7:50 ng umaga kahapon nang walang malinaw na provokasyon. Nagpaputok ito sa mga estudyanteng nasa loob ng silid-aralan gamit ang isang pistol at isang rifle. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pamamaril, habang naglunsad na rin ang parallel investigation ng kaukulang law enforcement agency kabilang ang CIDG Zamboanga City Field Office upang matukoy ang background at profile ng suspect, kung paano ito naipasok sa loob ng campus ang mga baril, sino ang nagmamay-ari ng mga baril at kung may kapabayaan sa pamunuan ng paaralan. Samantala, kahapon ay agad ding ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pamamaril. Samantala, komprehensibong pagtugon sa kaligtasan ng mga paaralan iginiit ng isang senador. Detalye hahatid ni Conde Batak. Kinalampag ni Senator Mark Villar na kailangan magpatupad na agad ng mas komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan matapos ang nangyaring panibagong school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, kung saan 2 estudyante ang kumpirmadong nasawi. Ayon kay Villar, hindi na dapat hintayin na may masaktan o masawi bago kumilos ang mga paaralan. Mahalagaan niyang matukoy ng maaga ang mga posibleng banta, palakasin ang seguridad sa mga paaralan at tiyaking may sapat na gabay at suporta ang mga estudyante. Dahil dito ay nanawagan si Villar sa mabilis na pagpapatibay sa Senate Bill No. 2321 o ang Ligtas Act at Senate Bill No. 2133 o ang Students Guidance Counseling Act para matiyak ang kaligtasan at seguridad sa mga eskwelahan. Sa Ligtas Act ay pinatitibay ang sistema sa pagtukoy at pag-uulat ng mga banta
mas malapit na koordinasyon ng mga paaralan at mga law enforcement agencies, emergency response protocols, agarang pagbibigay alam sa mga magulang, first aid, regular na emergency drills at crisis counseling, habang ang Students Guidance Counseling Act naman ay palalakasin ng guidance at school-based mental health services at bibigyan din ng access sa mga mag-aaral sa mga qualified professionals, preventive programs, referral mechanisms at angkop na intervention. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon ng umaga, August 18. Ayon kay DILG Secretary John Victor Mulya, sinusuri na ang social media, gaming at shot history ng grade 10 student na suspect sa pamamaril, maging ang mga baril na ginamit at kung saan nanggaling ang mga ito. Palalawakin anya ng pamalaan ang security measures sa mga paaralan, kabilang ang mga pribadong paaralan upang maiwasan na maulit ang kahalintulad na insidente. Sa batala sinibak ng Bureau of Customs o BOC ang ama ng suspect sa pamamaril. Kinumpirma ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na ang ama ng suspect ay District Commander ng Port of Zamboanga Enforcement and Security Services. Ayon kay Nepomuceno, kailangang i-relieve agad sa pwesto ang ama ng suspect upang matiyak ang patas na investigasyon at malaman kung nagkaroon ba ng kapabayaan ang kanilang tauhan sa pag-handle ng baril nito. Samantala, maingat at fact-based investigation iniutos ng liderato ng PNP hinggil sa nangyaring Zamboanga shooting incident kahapon. Report po ihatid ni Angel Garcia. Inatasan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga kinukulang unit ng pulisya na magsagawa ng maingat at batay sa ebidensyang investigasyon. Ito'y matapos ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon kung saan 2 menor de edad na estudyante ang namatay. Ayon kay Nartates, maingat ang isinasagawa nila investigasyon habang isinasaalang-alang ang kapaghanan at privacy ng mga estudyante at kanilang pamilya. Aniya nangangailangan ng mahinahon at angkop na pagtugon ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga estudyante upang maprotektahan ang kaligtasan ng publiko at karapatan ng lahat ng sangkot. Nakikipag-ugnay na rin ng pulisya sa mga kinaukulang otoridad kaugnay na investigasyon partikular sa mga usapin higit sa armas at seguridad sa paaralan. Nananawagan din ang pambansang pulisya sa publiko na iwasan na magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, larawan, video o personal na detalye patungkol sa mga estudyante at kanilang pamilya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Isa pang report, paghanap ng solusyon para hindi na maulit ang karahasan sa mga paaralan, tiniyak ng liderato ng Kamara. Balita ay hahatid ni Grace Mariano. Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga batang nasawi sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Tiniyak ni D nakikilos ang House of Representatives ng maagap at batay sa ebidensya para humanap ng mga solusyong tunay na magbibigay proteksyon sa ating mga anak. Ayon kay D, makikinig ang Kamara sa mga eksperto at kanilang susuriin ang pag-aaral, pananaliksik at karanasan ng ibang bansa upang masiguradong batay sa katotohanan at mga ebidensya ang kanilang magiging hakbang. Diin hindi kailangang maintindihan nilang mga mambabatas kung bakit at paano nangyari ang trahedya, kung ano maaaring nakapigil at kung ano ang dapat baguhin para manatiling ligtas ang ating mga anak sa paaralan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, nanawagan ng Malacanang kaugnay ng pagpapaigting na sa pagprotekta at paggabay sa mga kabataan. Inihayag ito ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus na ikinasawi ng 2 mag-aaral. Sa press briefing ng Malacanang, inihayag ni Castro na mahalaga ang papel ng mga paaralan at guro sa paggabay sa mga kabataan bukod sa kanilang mga magulang. Sinita naman ni Castro ang ilang mga guro na anyay nagtuturo ng maling asal o nagtuturo ng maling asal at nagpapakita ng paglabag sa moralidad. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na
ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Bukod dito, binanggit din ni Castro na hindi dapat gawing normal ang pagbabanta at pang-aabuso. Kaugnay nito, umapela rin si Castro sa publiko na huwag itolerate ang mga pagbabanta sa social media, kabilang ang mga public servants na nagsasabing handang pumatay kapag hindi sang-ayon sa opinyon ng iba. Sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Samantala, tanggap ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang batikos ng publiko sa gitna ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Sa Malacanang press briefing kahapon, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na tama lamang na batikusin ang kagawaran dahil napakarami pa naman talaga nilang problema na kailangang ayusin. Ilang dekada na anyang naiipon at patong-patong na ang problema sa flood control at iba pang mga infrastruktura. Gate ni Dizon, ito ay hindi malulutas sa isang iglap, kaya kailangan anyang isa-isahin ang mga problema at tuloy-tuloy na trabaho ang kailangan para matugunan ng mga ito. Sa kabila nito, naniniwala si Dizon na makikita ang resulta kapag maayos ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto. Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Tama lang yun. Pero, kailangan, isa-isahin nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binilang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Diba? Solusyonan natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo. So, trabaho lang kaming lahat. Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. 774 Balita Ngayon. Nagpaliwanag ang Malacanang kaugnay sa birthday sabbatical post ni First Lady Liza Araneta Marcos na umani ng mga batikos dahil sa timing nito nakasabay ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Nakasaad sa post ng First Lady noong Lunes, August 17 na magpapahinga muna siya para sa kanyang kaarawan, magre-recharge at babalik sa mga regular na gawain sa susunod na Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nauunawaan ng First Lady ang mga puna ng publiko, lalo na ng mga hindi natuwa sa kanyang post. Ngunit nilinaw na wala itong masamang intensyon at hindi nangangahulugang tumigil na sa pagtulong ang unang ginang. Bago pa man anya ang sama ng panahon ay abala na ang First Lady sa mga programa ng Lab for All, kabilang ang pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. Paliwanag pa ni Castro, ang mensaheng stay safe and dry sa post ay pagpapakita ng pag-aalala ng mga Pilipinong apektado ng baha at masamang panahon. Nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw
At bawat taon nabigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha. Sinabi rin ni Castro na wala pang naging birthday celebration ng First Lady kasama ang pamilya o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil pinili muna niyang magpahinga matapos ang sunod-sunod na trabaho. Samantala, Metro Manila Flood Control Master Plan, target matapos ngayong taon. Detalye mula kay Chanel Salazar. Target ng Department of Public Works and Highways na matapos ngayong taon ang review at update sa Flood Control Master Plan ng Metro Manila na unang sinimulan noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa Malacanang press briefing, nilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi ibig sabihin nito na maghintay muna ang gobyerno bago kumilos. Magsisimula na rin ang mga proyekto para mabawasan ang pagbaha. Git ni Dizon, dapat nakabatay sa siyensya ang mga proyekto at may maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Isaan niya sa mga nakitang problema noon ang kakulangan sa koordinasyon ng DPWH at mga LGU sa pagpapatupad ng flood control projects. Noong 2024, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa 30% pa lamang ang natatapos na flood control master plan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension without pay kina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperatives o OTC Chairman Chofilo Guadis III kaugnay ng patuloy na paggamit ng lumang Information Technology System ng Land Transportation Office o LTO. Kapwa dating LTO Chief sina Mendoza at Guadis na ngayon ay naharap sa administrative charges ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interests of the service. Nakatuon ang kaso sa patuloy na paggamit ng IT system na pinatatakbo ng STRADCOM kasabay ng mas bagong Land Transportation Management System o LTMS na itinakdang pumalit sa lumang platform. Ayon sa Ombudsman, na flag ng Commission on Audit o COA ang parallel operation ng dalawang sistema na nagresulta umano sa 13.38 billion pesos na computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025. May sapat na batayan umano upang ipataw ang preventive suspension habang dinidinig ang administrative case. Samantala, kasong pangahalay na isinampa ng DOJ sa korte haharapin ni Congressman Marcy Teodoro. Gina Mape sa report. Handang harapin ni Marikina Press District Representative Marcelino Marcy Teodoro ang kasong isinampa ng Department of Justice sa Marikina City RTC laban sa kongresista. Tugon ito ng kampo ni Teodoro matapos kumpirmahin ng DOJ na sinampahan ng 5 kasong kriminal ang kongresista sa Marikina Regional Trial Court. Ayon kay Atty. Alma Malnyong, Legal Counsel ni Teodoro, hindi ito laban para lamang sa sarili ni Teodoro kundi laban para sa due process, hustisya at pananagutan. Tinatanggap niya ni Congressman Teodoro ang oportunidad na litisin ang reklamo laban sa kanya. Iginit ni Malyonga na hanggat hindi dinidinig ng korte ang mga kaso at wala pang desisyon, nananatiling inosente si Teodoro. Inaasahan niya nilang magpapatuloy ang paninira sa mambabatas, subalit lalaban niya sila hanggang lumabas ang katotohanan. Kinwestiyon din ng kampo ni Teodoro ang paglagda ng ibang state prosecutors sa resolusyong inilabas ng DOJ sa halip na ang mga itinalagang DOJ panel of prosecutors na sina Senior Assistant State Prosecutor Ana Norin de Banadera at Assistant State Prosecutor Ruth Ann Zamora. Dahil dito, sinabi ni Malyonga na makatwirang ipalagay nila na binago ang original na investigation report and recommendation ng DOJ panel na ibasura ang mga reklamo laban kay Congressman Teodoro. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape.
774 Balita Ngayon. Mga kanyusik, 5 minuto na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Nolanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Libreng towing service para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha, pinalawig hanggang August 21. Detalye hahatid ni John Nabakiran. Pinalawig pa ng MMDA ang kanilang libreng towing services hanggang Biyernes, August 21 para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Ayon sa MMDA, ang pagpapalawig ng libreng serbisyong ito ay para mas marami ang ma-accommodate na sasakyan o motorsiklo na manghihingi ng tulong. Sa datos naman ng ahensya, nasa 9 na ang natulungan sa pangunguna ng Special Operation Group Task Force Road Clearing. Dinala rin ang mga sasakyan sa bahay o repair shop na nasa Metro Manila, depende na rin sa kahilingan ng may-ari. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 54 centavos, 71 pesos and 26 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 37 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 39 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga kanyusik, alamin na natin ang resulta ng Lotto. Hatid sa atin yan ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 18, 2026 sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-abang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 43, 44, 19, 36, 12, at 1. Ulitin ko lamang po ang winning number combination sa Ultra Lotto 658 ay 43, 44, 19, 36, 12, at 1. Mayroon itong jackpot prize na 218,885,620 pesos and 58 centavos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 18, 16, 12, 32, 6, at 24. Muli ang winning number combinations ay 18, 16, 12, 32, 6, at 24. Mayroon itong jackpot prize na 25,278,389 pesos and 75 centavos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 20, 16, 42, 39, 35, at 9. Muli, ang winning number combination sa Lotto 642 ay 20, 16, 42, 39, 35, at 9. Mayroon itong jackpot prize na 10 million pesos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 18, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa 90M jackpot estimates. Mega Lotto 645 and 19 million pesos. Grand Lotto 655 142 million pesos. Ang bahagi ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating pong Science and Technology News, AI ginagamit na rin ng China para sa mas mabilis at accurate na weather forecasting. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Sa gitna ng patuloy na paglala ng mga matitinding kalamidad at bagyo sa East Asia, isinusulong at ginagamit na ngayon sa China ang mga makabagong Artificial Intelligence o AI weathering forecasting model kasabay ng mga traditional forecasting system upang mas mabilis na matukoy ang lagay ng panahon.
Kabilang sa mga binuong AI system ng China, ang Fangwu ng Shanghai AI, Pangu ng Huawei at Fuxi ng Fudan University na tinetrain gamit ang napakalaking archive ng mga nakalipas na datos ng panahon. Dahilan para makapaghatid ito ng mga formulation at forecast ng mas mabilis at mas murang gamitin kumpara sa mga lumang numerical system na nangangailangan ng malalaking supercomputer. Sa kasagsagan ng Typhoon Dolphin, naipakita ng AI system na Fangwu ang kakayahan nitong matukoy ang eksaktong oras at lokasyon ng pagtama ng bagyo 5 araw bago ito dumating. Bagamat malaki ang tulong ng AI sa pagtukoy ng ruta ng bagyo at pagbibigay ng mabilis na babala sa mga komunidad, binigyan din ng mga eksperto na hindi pa nito ganap na mapapalitan ang mga traditional system. Sa kasalukuyan, may mga limitasyon pa rin ng AI sa pagtataya ng eksaktong lakas o intensity ng bagyo at sa paghula ng mahalagang pagbabago sa klima, kaya naman magpapatuloy pa rin ang magkasabay na paggamit ng dalawang pamamaraan sa mga susunod na taon. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. 4 na Renaissance painting ninakaw sa isang museum sa Sicily sa Italy. Detalye hahatid ni Mika Fajardo. Dinawa ba ng isang museum sa Messina, Sicily sa Italy nitong weekend? Kung saan tinangay ng mga suspect ang 4 na obra na iniuugnay sa Renaissance painter na si Antonello da Messina, na tinatayang nagkakahalaga ng 70 million euros hanggang 80 million euros o mahigit 5.7 billion pesos. Ayon sa mga otoridad at Italian media, 3 panel mula sa 5 natitirang bahagi ng San Gregorio Polyptych na may petsang 1473 at isang double-sided panel na naglalarawan sa Berheng Maria at kay Cristo sa Pieta ang kabilang sa mga ninakaw. Sinabi ng mga opisyal na gumana ang mga alarm ng museo at naroon ang mga security guard ng mangyaring insidente, habang tinanggal ng mga magnanakaw ang 5 panel ng polyptych mula sa frame ngunit iniwan ang 2 habang tumatakas. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ng posibilidad na sangkot sa organized crime ang mga suspect, lalo't mahirap ibenta sa black market ang mga kilalang obra at maaaring gamitin ng mga ito bilang bargaining chips o collateral sa mga kriminal na transaksyon. Itinaas din ng pagnanakaw ang posibilidad ng pagkakasangkot ng mafia matapos ihambing ng mga opisyal ng insidente sa pagkakawala ng isang obra ni Caravaggio sa Palermo noong 1969, isang kaso na matagal nang iniuugnay sa mafia ng Sicily na Cosa Nostra at nananatiling hindi nalulutas. Samantala, ipinadala na sa Messina ang Italian Art Police upang tumulong sa paghahanap sa mga nawawalang obra, habang isinara muna ang museo upang makakuha ng ebidensya ang mga investigador. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating pong music trivia, ngayong petsa nakuha ng The Beatles ang kanilang ika-14 na US #1 single. Anong kantang ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 19, taong 1967, nakuha ng The Beatles ang kanilang ika-14 na US #1 singles sa pamamagitan ng kantang All You Need Is Love. Ang awitin na isinulat ng 2 sa miyembro ng naturang legendary English rock band na sina John Lennon at Paul McCartney. Nirelease ang All You Need Is Love bilang isang non-album single noong July 7, 1967 sa ilalim ng Parlophone at Capitol Records. Kalaunan, ang awitin ay isinama na rin bilang bahagi ng Magical Mystery Tour album sa US at ginamit din sa animated jukebox musical fantasy adventure comedy drama film ng The Beatles noong 1968 na pinamagatang Yellow Submarine. Mga ka-music, alam niyo ba na naging backup vocal para sa All You Need Is Love ang ilang sikat na singer-musician? Gaya ito nina Mick Jagger at Keith Richards ng grupong The Rolling Stones, ang drummer ng grupong The Who na si Keith Moon, Graham Nash ng The Hollies at ang guitarist noon ng grupong Cream na si Eric Clapton. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba.
Sa balitang kakaiba naman po natin mga kanyuse, kung ang ibang rosary ay gawa sa beads, crystals sa mga mamahaling bato, ibahin po ninyo ang rosary na pagmamayari ng 90 years old na ginang sa Brazil dahil gawa ito sa mga nakuhang bato sa kanyang apdo. Ang ginang na si Vanda Maria de Chuna Martins mula sa Santa Catarina, Brazil ay naoperahan noong huling bahagi ng dekada 90 sa kanyang gallbladder dahil sa pagkakaroon ng maraming bato. Matapos ang operasyon, hiniling ng pamilya ni Vanda sa ospital na maiuwi ang mga gallstone na nakuha na pinayagan naman ng ospital dahil hindi pa mahigpit noon ang patakaran sa paghawak at pagtatapon ng mga materyal na nakukuha mula sa operasyon. Nang linisin at bilangin ng pamilya ang mga bato, natuklasan na eksaktong 62 pieces po ang mga ito. Ang bilang na ito ay sapat upang makabuo po ng isang rosaryo. Dahil dito nagpasya si Vanda na dalhin ang mga gallstone sa isang lokal na alahero at ipagawa ang mga ito bilang rosaryo. Hanggang ngayon nasa pangangalaga pa rin ni Vanda ang rosaryong gawa mula sa sarili niyang gallstones at ginagamit niya pa rin ito bilang isang pangkaraniwang rosaryo. Pagkatsagaan pa yung Diba? napakinabangan pa yung gallstones. Kahit yung gallstones hindi maganda pakinggan. At least nagagamit. Mayroon siyang remembrance. Oo. Inoperahan ako galing sa gallstones ko ito. Correct. And for sure, siguro yung pagdadasal niya ng rosaryo nakatulong sa kanya partner. Yan po ang balitang kakaiba natin ngayong Wednesday morning. Bago po tayo matapos sa ating balitaan partner, bigyan na natin ng katanungan para sa opinion mo, opinion ko. Ang ating pong katanungan ngayong araw po ng Wednesday, bilang mga nakatatanda, magulang at guardian, sa paanong paraan po ba natin matutulungan ang mga kabataan para mailayo silang masangkot sa karahasan at kriminalidad? Padala na po ninyo ang inyong mga opinion sa ating katanungan via text line 0929-321-8738. Pwede rin kayo magpadala ng opinion sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang maiinit na balita ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Kami po niyong tagapagbalita, Daryl Justin at Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.